Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Good news tayo, ka-coffee ha. Nako, napakagandang balita po ito ha. Pinapurihan po ng isang Muslim organization. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Itong ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos para po sa kapakanan at pagpapanatili po ng kapayapaan, lalo na po dyan sa BARM. Oy, ayos to ha, ka-coffee ha. Ang tinutukoy ko pong organisasyon, itong Organization of Islamic Cooperation. Binubuo po ito ng maraming bansa, ha? Hindi lang ito Pilipinas, ha? Kundi iba't ibang bansa po ang miyembro nitong OIC o Organization of Islamic Cooperation. Hindi biro ha itong ipinagkaloob ng OIC kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil sa kanyang matatag na suporta sa kapayapaan at syempre mapaunlad pa yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Actually, isa itong pagkilala mula sa buong Muslim world na ang pagsisikap ng Pilipinas sa Mindanao ay mahalaga po, makabuluhan at marapat na palawakin. Tinitiyak din po yan ng ating presidente. Tinitiyak niya na hindi napapabayaan yung mga kapatid nating Muslim, lalo na po dyan sa BARM. Sa 51st session ng Council of Foreign Ministers ng OIC na naganap po, dyan po yan sa Istanbul sa Turkey, muling isinapubliko po ang pagtutok ng mundo sa patuloy na kapayapaan sa pagitan po ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Actually, isa yan sa commitment ng ating presidente talaga no? At ang isa rin sa ginagawa ng ating administrasyon ngayon ng gobyerno na yan, na ipakita na sincere itong gobyerno na to sa usaping pangkapayapaan at sinusuklian ito sa pagbibigay ng magagandang programa para sa mga kababayan natin sa lugar na yan. Alam mo ka-coffee, no, binibigyan din po ng OIC na dapat lumalim pa po yung ugnayan ng pambansang pamahalaan, ng national government, no, ng civil society, ganoon din po yung mga religious leaders at ng mismong mga komunidad sa Bangsamoro para po talagang matiyak natin ang matatag na kapayapaan. Ang maganda rito ka-coffee, itong council na ito, itong konseho na ito, kinikilala po yung mga konkretong hakbang, specific moves po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para palakasin pa ang BARM. Gaya na lang po ng pagpapatibay ng lokal na pamahalaan, yung pagsuporta din po sa mga institusyon at yung pagbibigay po ng technical at makataong tulong. Hinihimok din po ng OIC ang mga kasaping bansa, yung mga miyembro pong bansa ng OIC na paigtingin pa ang tulong sa rehiyon. Hindi lang sa larangan ng medisina o pagkain, isama na rin po natin yung sa sektor ng edukasyon, teknolohiya at kabuhayan kasi dapat walang sektor na naiiwan no, sa pag-unlad. Alam mo, malaking bagay itong katahimikan no, kasi pag sinabi mong peaceful, hindi lang naman tumutukoy yan sa wala kang naririnig na bakbakan no, kinakailangan matiyak din natin yung pag-asenso sa lugar na yan kasi kung magulo, 'di ba? Kung mahirap, gutom yung tao, again, babalik lang tayo dito sa kaguluhan. So dapat pag sinabi mong kapayapaan, committed ka talaga sincero ka na gusto ko tong kapayapaan pero may mga kaakibat yan na serbisyo na dapat ibigay sa ating mga kababayan. Kapag ang isang batang Bangsamoro ay nabigyan ng pagkakataong matuto, magtrabaho at mangarap, ito ang tunay na wagi o yan ang tunay na panalo. Yung nakapagbibigay ka ng opportunity sa mga Bangsamoro. Kaya sa mensahe nga po ni Pangulong Marcos, muling binigdian din niya po yung responsibilidad ng mga bagong halal dyan po sa Bangsamoro Transition Authority o BTA. Sabi niya, bantayan ang mga bunga ng prosesong ito, panatilihin ang tiwala, patatagin ang pundasyon. Sa kasalukuyang pamumuno po, si Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, patuloy din po yung transition ng rehiyon patungo po sa isang ganap na pamahalaang parlamentaryo. Isang leader na produkto ng kilusan at ngayon nangangarap po ng kapayapaan hindi lamang para sa mga mandirigma kundi para sa susunod pa pong henerasyon. Pinuri nga rin po ng mga lokal na leader ang tulay na ginagampanan po ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. sa pag-aasikaso po ng mga hinaing ng rehiyon sa national level. Importante din kasi na nakakarating sa national level yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin dyan. At si Saf Lagdameo po yung isa sa mga tumututok dito. At kasabay nito ka-coffee, no, binubuo na rin po yung Bangsamoro Normalization Trust Fund na pamamahalaan naman po yan ng World Bank. Hindi ito biro ha, para ito tumulong sa mga komunidad na dating sentro po ng kaguluhan. Itong mga moves na ito ka-coffee, tahimik lang ito pero napakalalim nito ha, malaki yung impact nitong mga moves na ito. Actually, magandang hakbang ito no, habang papalapit na po yung unang halalan para sa
Bangsamoro Parliament na magaganap po yan sa October 2025. Naku, marami na pong excited dyan, no? Actually, hindi lang ito simpleng pagboto, isa po itong pagpapatuloy sa laban para sa pagkilala, pag-asa at pagkakaisa. Kaya make sure na yung iboboto dyan gagawin ang lahat para sa pag-asa, para sa pagkilala at pagkakaisa. Ngayon, kinikilala po ng buong mundo ang pag-usad ng kapayapaan sa Mindanao. Marahil, panahon na para tayo mga Pilipino ay tumingin muli sa South. Importante, bigyan natin importansya yung mga kababayan natin dyan sa South. Sige, komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa ating comment section. Magandang development yan ka-coffee, no? At kung may mga nais po kayong sabihin, lagay lang po sa comment section. Facebook, like and follow. YouTube, subscribe na rin po kayo. At see you in my next video. Maraming salamat po. Bye-bye.